Magandang araw po. Ito si Sister Irene. Discuss ko lang po itong tungkol sa Apokalipsis ng kay Juan ng Patmos. Si Juan na pumunta sa Patmos, ang kanyang espiritu. Dinala siya ng Diyos. Spiritual to. Dinala siya ng Diyos sa Patmos. So, i-share ko lang itong tungkol sa Russia. Itong end time prophecy po ito. So, lahat na nasa magandang kalagayan. So, hindi ko na po pahabain. Itong mga propesiyang ito ay galing sa Biblia at pawang may mga talata. So, itong Apokalipsis or Revelation, pahayag sa ibang aklat ng Biblia, tinatawag din pahayag tong Apokalipsis na to. Dako tayo sa Apokalipsis chapter 1 verse 3, anong sabi? Ayan. Blessed is he that readeth, and they that hear the words of this prophecy, and keep those things which are written therein, for the time is at hand. The time is at hand. So, sabi dito, mapalad ang bumabasa at ang nangakikinig ng mga salita ng hula. And ito yan. Ng hula. At tumutupad na mga bagay na nangasusulat doon. Sapagkat ang panahoy malapit na. Sabi, mapalad ang bumabasa at ang nakikinig sa mga salita ng hula. Kasi sa Bible, pag sinabing hula, propesya yan ng mga propeta. So, mapalad yung mga nakikinig at mga nagbabasa. Bawal din po magdagdag sa propesya, bawal din po magdagdag at magbawas. So, nakasulat dyan. Lahat ng sinasabi ko po nakasulat sa Biblia. Hindi ako nagdadagdag at di rin po nagbabawas. So, dako tayo dito sa Apocalypse chapter 22. Sabi dito. Ayan. Matagal ko na yung Bible to, 2013. Bigay pa ni Mudra to. 2013. Sabi dito, sa Revelation or pahayag, Apocalypse chapter 22 verse 18, for I testify unto every man that heareth the words of the prophecy of this book, if any man shall add unto these things, God shall add. God shall add unto him the plagues that are written in this book. Sabi, aking sinasaksihan sa bawat taong nakikinig sa mga salita ng hula, propesiya ng aklat na ito, kung ang sino man ay magdagdag, ito po tayo, dito po tayo, magdagdag, nahangin. Pupoint ko para Kung sino man ay magdagdag sa mga ito, ay daragdagan siya ng Diyos ng mga salot na nakasulat sa aklat na ito. So verse 19, at kung ang sino man ay mag-alis sa mga salita ng aklat ng hulang ito, propesiyang ito, iaalisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong kahoy ng buhay. At so hindi maliligtas kung may dadagdag tayo sa Biblia. Yan. At sabi dito, yan, bayang banal na kasulat sa aklat na ito. Sa English, King James Version. For I testify unto every man that heareth the words of the prophecy of this book, if any man shall add unto these things, God shall add unto him the plagues that are written in this book. And if any man shall take away from the words of the book of this prophecy, God shall take away his part out of the book of life, and out of the holy city from the things which are written in this book. So, bawal magdagdag, bawal magbawas. Dako tayo sa ating topic sa Apocalypse chapter 20 verse 7 to 10. Lagpas tayo. Yan. Ang sabi dito, yan. At kung maganap ng 1,000 taon at si Satanas ay
kakalagan sa kanyang bilangguan. Revelation chapter 20 verse 7 to 10. At lalabas upang dumaya sa mga bansa, sa mga bansa, yan, na nasa apat na sulok ng lupa sa Gog at sa Magog, which is Russia. Kaya tinawag pong Gog, tribal name yan, old tribal name ng bansa. Apelido po ito sa panahon ni di ba si Noah may mga kaapu-apuhan na yan, si Gog. Sinakop nila ang Russia noon. Kaya nag-Gog. Pinuno to, Gog, at sa Magog. Pag sinabing Magog, bansa, Russia. Old name niya yan. So, wala tayong pagtatalo dyan kasi yan ang totoo, nakasulat. Kahit tignan pa natin sa Wikipedia, Britannica, kahit ano pa nakasulat, ang Gog at Magog, ang Magog ay bansa. Ang Gog ay pinuno ng bansang yaon. So, Russia, northern part. Farthest northern part, yung pinakadulong hilagaan. Ano bang pinakadulong hilagaan sa mapa? Iisa lang naman, Russia. So, sabi dito, upang tipunin sila sa pagbabaka na ang bilang nila ay gaya ng buhangin sa dagat. Sabi, ulitin natin, at kung maganap ng 1,000 taon at si Satanas ay kakalagan sa kanyang bilangguan at lalabas upang dumaya sa mga bansa na nasa apat na sulok ng lupa, sa Gog at sa Magog, upang tipunin sila sa pagbabaka na ang bilang nila ay gaya ng buhangin sa dagat. At, medyo madilim. At nangagsipansik sila sa kalaparan ng lupa at kinubkob. Past tense po, kinubkob. Kinaptivate ang Israel. Kinubkob. Kukubkobin ng Russia ang Israel. At kinubkob ang kampamento ng mga banal Israel. Kampamento ng mga banal at ang bayang iniibig. Bayang iniibig at Israel, biniibig ng Diyos. Ayan lang ang bayang iniibig ng Diyos. Isa, apple of His eye. O tayo, mga ano na tayo yan eh. Kaapu-apuhan, mga ganun. Merong mga naanakan ng sinuunang panahon, hindi natin alam kung ano yun. Basta kasi sa gera. So, baka lumayo tayo, dito tayo. At ang bayang iniibig at bumaba ang apoy mula sa langit at sila'y nasupok. So, gaya din nasusulat sa Zechariah chapter 9, Zephaniah chapter 1, and chapter 2 ng Zephaniah. Once na sinalakay nila ang Israel ng Magog kasama yung mga bansang isasama ng Russia sa pagsalakay sa Israel, ay bababa ang asupre mula sa langit, ay bababa ang apoy, sabi ng Panginoon. At sila'y masusupok lahat. Kaya, better wag nilang kalabanin ng Israel. Sabi naman dito sa verse 10 ng Revelation chapter 20 verse 7, mula 7 tayo nag-umpisa kanina, tapos ngayon 10 tayo. At ang diablo na dumaya sa kanila, yung diablo doon na dumaya sa Russia, sa kanila ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy at asupre, na kinaroroonan din naman ng hayop, 666 at bula ang propeta. At sila'y pahirapan, araw at gabi magpakailanman. Diba? Sa English, and the devil that deceived them was cast into the lake of fire and brimstone, where the beast and the false prophet are, and shall be tormented day and night for ever and ever. Yan. So, ayan yun. Russia siya. So, dako naman tayo sa Matthew. From Revelation, skip tayo, jump tayo sa, napunta tayo sa Lumang Tipan. Dito tayo sa Matthew chapter 24.
Sabi sa Matthew chapter 24. Pag ganito ilaw na sila, parang kulay yellow. Dito tayo sa eto kasi itong Bible po na to, itong Tagalog, ang Biblia. Ito, English, King James Version. Tapos ito naman po, Contemporary English Version. So, pag nag-aaral tayo, lahat yan binabasa natin. Iba't ibang version para nababalansin natin kung totoo talaga yung kiniklaim natin na nababasa natin sa Biblia. Patunay yan. Hindi pwedeng basta ano-ano na lang. Yung pulot-pulot na lang kahit saan. Hindi yun naman binasa ang buong Biblia. Tapos nagtuturo na. Mahirap po yung ganun. Dapat alam yung historical. At saka yung teorya ba. Dapat may teorya pag nag-aaral ka. Na alam yan. Sa Matthew chapter 24. Halatang luma na tong Bible ko kasi 2000, ano pa to? 2009 pa to. Itong Contemporary English Version na to. So, nilagyan ko ng mga marka-marka sa pag-aaral ko para madali ko mahanap noon. Yung bago pa lang ako kasi noon. So, dako tayo Matthew chapter 24. Napalayo. Chapter 1 kasi, genealogy of Christ yun, ng Matthew chapter 1. So, dito tayo sa Matthew chapter 24. Sabi dito, mahaba to mahaba-haba ng konti lang. Sabi dito, lapit tayo. Pag dumating ang Panginoong Jesucristo, sabi, right after those days of suffering, yung tribulation at sinasabi dito, suffering, the sun will become dark. Yung pag dumating daw yung oras na yun, end time, ito, panahon natin, malapit na tayo dyan. Yung araw daw ay magdidilim at ang buwan ay hindi na bibigay ng kanyang liwanag. The stars will fall and the power in the sky will be shaken. Marami magaganap po na himala sa langit at sa lupa at sa dagat. Sabay-sabay na po yan sa huling panahon. Sabi dito, then a sign will appear in the sky. Sign will appear in the sky and there will be the Son of Man. All nations on earth will weep when they see the Son of Man coming on the clouds of heaven with power and great glory. So, lalabas ang Panginoon. Sabi dito sa Matthew chapter 24 verse 30. So, nakasulot din po ito sa Revelation or Apocalypse chapter 1 verse 7 to 8. Apocalypse /Pahayag chapter 1 verse 17 to 18. Same lang na nakasulat. So, remind ko lang, yun ang cross-reference ng Matthew chapter 24 verse 30. So, Matthew chapter 24 verse 31 naman tayo. Sabi dito, at the sound of the loud trumpet, He will send His angels to bring His chosen ones together from all over the earth. Pagtugtog ng pag ihip ng trumpeta, igagather, pagkasama-samahin yung mga taong maliligtas. So, dako tayo dito sa Matthew chapter 24. Yan. Sabi dito, alam nyo, kasi ilang beses na nag-inaano yung templo na yan, nag-iba. Pero, tatayo tong templong ito muli para mag-iba. Kasi diba, sabi kanina sa nabasa natin, sasalakayin Apocalypse chapter 20 verse 7 to 10. Masalakayin nga ang kampamento ng mga banal. Ito din sa chapter 24 ng Matthew. Sasalakayin ng kampamento ng mga banal, sasakupin. Masasakop sila ng Russia.
Nabasa naman natin malinaw po, letra por letra siya, Magog, in the land of Magog. Sabi dito, after Jesus left the temple, his disciples came over and said, "Look at all these buildings." Jesus replied, "Do you see the buildings? They will certainly be torn down. Not one stone will be left in place." Mangyayari uli, tatayo ang templo at magigiba. Tapos dito, warning about trouble. Ito, about tribulation period na to. End time prophecy. Sabi dito, later, as Jesus was sitting on the Mount of Olives, his disciples came to him in private and asked, "When will this happen? What will be the sign of your coming and of the end of the world?" Then Jesus answered, "Don't let anyone fool you." So maraming mandaraya sa uling panahon magpapanggap na sila si Jesus. Nangyayari na yun at mangyayari pa. Dadami pa yan. Sabi dito, "Don't let anyone fool you." Sabi ni Jesus, "Many will come and claim to be me. They will say that they are the Messiah, and they will fool many people." They will fool many people. Malinaw. You will soon hear about You will soon hear about wars. Luma na kasi parang malabong-labong siya, no? You will soon hear about wars and threats of wars. But don't be afraid. These things will have to happen first. So, ito daw lang talagang umpisa pa lang to, yung mga wars and threats of wars. These things will have to happen first, but that is not the end. Di pa daw yan tapos. Sabi, nations and kingdoms will go to war. Will go to war against each other. People will starve to death. Magkakaroon ng kagutom, famine uli. Gaya ng panahon ni Elias at ni Haring David. Nagkagutom noon 3.5 years, hindi umulan. Kaya ang nangyari yung mga slow connection, narinig niyo po ba ako? Kasi medyo slow connection. Ang nangyari, nagkaroon ng cannibalism kasi nagkagutom for 3.5 years, hindi umulan. Siyempre, walang mga tanim, pati yung mga hayop pamamatay pagka ganun kagutom. Sabi dito, nations and kingdoms will go to war against each other. People will starve to death. In some places, there will be earthquakes. But this is just the beginning of troubles. You will be arrested, punished, and even killed because of me. Sabi ni Jesus. Jesus said, "You will be hated by people of all nations. Many will give up and will betray and hate each other." Nangyayari na to, yung magkakamag-anak, magkakaibigan, magkakasamaan, lahat nangyayari. So, totoo ang mga prophecy. Sabi, many will give up and will betray and hate each other. Many false prophets will come and fool a lot of people. Magmamagic-magic pa yung mga yan. At yung mga sinasabi nila, kumbaga, mali ang mga pagtuturo nila, hindi biblical. Meron namang mga maamo, pero lolokohin ka lang pala, hindi kumbaga hindi pala sila sa Diyos. Antikristo yung mga, marami ng antikristo sa panahon natin ngayon, nangyayari na yan. So, tignan nyo po kung may mga rebulto sila. Doon nyo makita. Excuse me. Tsaka sa mga gawa. Sabi, evil will spread and cause many people to stop loving others. Lalaganap daw ang kasamaan. At mangyayari, lalamig ang pagmamahalan sa huling panahon. Ayan, lalamig. Mag-asawa, magkapatid, magulang anak, magkaibigan, magkamag-anak, lalamig. So, nangyayari na yan. Ngayong dapat alam natin kung paano tayo, iwas. Paano tayo mag-a-adjust. Kasi mas magandang alam natin yung propesya, better alam natin yung propesya para alam natin kung paano tayo makakaiwas. Hindi natin alam, ignorance, paano tayo magkakaroon ng wisdom kung may ignorance tayo from the Word of God. Sabi dito, but if you keep on being faithful right to the end, pag faithful tayo sa Panginoon, siya mag-aayos lahat ng mga bagay sa buhay natin hanggang katapusan. Siya nag-aayos niyan, hindi tayo. Kaya take your time, tayo magmadali sa mga kung ano-ano man yan tungkol sa pera. Kasi binubuhay naman tayo ng Panginoon. May
meron tayong mga pagkain sa araw-araw. Siya mag-aayos ng buhay natin, 'wag tayong sumabay o magmadali kasi kanya-kanya tayo ng, path, kumbaga, timeline. Sabi dito, "But if you keep on being faithful right to the end, you will be saved." When the good news about the kingdom has been preached all over the world and told to all nations, the end will come. So, eto na nga, wala nang hindi nakakaalam na parating ang Panginoon. Malapit na tayo. Sabi naman dito sa Matthew chapter 24, luma na tong Bible, pasensya na kayo kasi matagal na talaga to, 2008 pa to. sa anak ko pa to, kay Jean. So sabi dito, "Someday you will see that horrible thing in the holy place, just as the prophet Daniel said." Kasi mag-a-appear ang horrible thing. Yung ipapasamba, 'di ba, bukubkubin ng Russia ang Israel. Magpapasamba sila ng halimaw. Just as the prophet Daniel said. Nakasulat yan doon, kaya wala tayong kontrobersya. Nakasulat din nakasulat same. Kaya hindi tayo pwede manghula-hula o magdagdag o magbawas. Sabi dito, "Everyone who reads this must try to understand. If you are living in Judea at that time, run to the mountains. If you are on the roof of your house, don't go inside to get any end time prophecy to get anything. If you are out in the field, don't go back for your coat. It will be a terrible time for women who are expecting babies or nursing young children." So, huling panahon talaga to. Pagparating ng Panginoon. Kumbaga, sinasabi dito, kung asan ka, doon ka na lang. Kasi, malalim, di ba? Malalim po. Ibig sabihin po nito, kung ano po yung nagawa natin sa buhay, kung kinilala natin ng Diyos, kinilala po natin ang Diyos, maigi, at yan, at mabait tayo sa kapwa natin, yun ang kahinatnan. Wala na tayong magagawa. Ibig sabihin nito, doon ka na lang. Kasi binigyan na tayo ng enough time para mag-repent. So, hindi lang to applicable sa Israel, sa atin din. Sabi dito, "It will be a terrible time for women who are expecting babies or nursing young children. And pray that you won't have to escape in winter or on a Sabbath." Sabi dito, paliwanag ko kasi same lang nakasulat doon. Panalangin daw natin sa pagdating ng Panginoon, huwag daw taglamig. Kasi magiging taglamig darating ang Panginoon. This have to escape in winter or on Sabbath. This will be the worst time of suffering since the beginning of the world. Ang mangyayari daw na to, pagdating ng Panginoon, bago dumating ang Panginoon. Ito yung pinaka-worst na mangyayari. Yan. "And nothing this terrible will ever happen again." Di bale, mamarkahan naman po, sabi sa Apocalypse chapter 7 verse 9 or Revelation chapter 7:9, Jesus said, namarkahan muna ng anghel, or Revelation chapter 7 verse 3, mamarkahan muna sa noo yung maliligtas bago po magpasapit ng 7 plagues ang Panginoon o 7 salot. Sabi dito, this will be the worst time or suffering since, yun, may nag-remind si Meta sa sa live ko. This will be the worst time of suffering since the beginning of the world, and nothing this terrible will ever happen again. God doesn't make the time shorter. No one will be left alive. Kung hindi paigsiin ng Panginoon ang tribulasyon ay paigsiin ng Panginoong Diyos ang tribulasyon ay walang maliligtas, sabi. Kundi paigsiin ng Panginoon ang walang maliligtas. Kaya parating na ang Panginoon kasi baka maging masama tayong lahat. Wala nang maliligtas sa atin, kaya nga
maganda magpaalalahanan tayo na mag-repent ang bawat isa sa atin. Kasi wala nang maliligtas kung lahat tayo masama. Wala nang maliligtas kaya nagmamadali na ang Panginoon na dumating at i-fulfill ang prophecy. Sabi sa Luke chapter 24 verse 44 to 46 na na kailangan maganap lahat yan. Sabi dito, if God doesn't make the time shorter, no one will be left alive. But because of God's chosen ones, He will make the time shorter. Dahil sa mga pinili ng Diyos, paigisiin niya ang panahon. Yung pagdating niya. Paigisiin niya ang para may maligtas pa siya. Sabi nga sa Daniel, 'di ba? Chapter 12 verse 10 na lagi nating pinupost. Sa huling panahon, ang masama ay lalong sasama at ang mabuti ay lalo pang magiging mabuti sa huling panahon. Sabi naman dito sa verse 23 ng chapter 24 ng Matthew, someone may say, here is the Messiah, or there he is. But don't believe it. False Messiah and false prophets will come and work great miracles and signs. Darating daw ang peking Kristo at peking mga propeta. At magmamagic pa daw yung mga yan and work great miracles and signs. May magic pa yun sa langit. Magpapaulan na lang. Nabulol ako doon. So, magpapaulan sila ng mga asupres sa langit, kung ano-ano. Sa dagat, maghihimala sila, kung ano-ano. Gagawin nila yan. Para paniwalaan natin sila yung propeta ng Biblia at paniwalaan natin sila yung Kristo Jesus. Hindi sila. Malalaman natin sa gawa nila. At kung may mga rebulto silang ipapasamba, doon natin malalaman na fake sila. Sabi, they will even try to fool God's chosen ones. Kahit yung mga lingkod, maloloko nila eh. Maloloko nila kasi magmamagic pa nga sila dyan. So, magandang malayo pa lang malaman natin kasi papunta na tayo dun, itanggapin natin, i-accept natin, papunta na tayo dun, huwag tayong matakot kasi para malaman natin kung anong gagawin natin. Sabi sa verse 25 ng Matthew chapter 24, but I have warned you ahead of time. Winalingan ko na kayo. Malayo pa lang. If you are told that the Messiah is out in the desert, don't go there. And if you are told that He is in some secret place, don't believe it. The coming of the Son of Man, the coming of Jesus, will be like lightning that can be seen from east to west. So, from east to west, north to south, makita natin siya. Kasi malaki ang Panginoon, talagang malaki. Hindi to biro-biro. Kahit saan pa tayo naandun pagdating ng Panginoon, kitang-kita natin siya. Magugulat pa tayong lahat kasi sabi nga sa Apocalypse chapter 1 verse 7 to 8, Apocalypse chapter 1 verse 7 to 18, yung mga verses na yan, malalaman natin na pagdating ng Panginoon, iiyak ang mga tao, lalo yung umulos sa Kanya. Dahil malalaman nila na si Kristo lang ang Diyos. Si Kristo lang naman ang darating na Diyos eh. Sasabi sa Zechariah chapter 14 verse 9. Walang ibang Diyos na darating, si Kristo Jesus lang. Sabi, the coming of the Son of Man will be like lightning that can be seen from east to west. Malaki ang Diyos. Pagdating niya, makita natin yung buong mundo. Malaki ang Panginoong Jesus. Sabi, where there is a corpse, there will always be a bastard. Kung saan may patay, doon merong mga buitre. Sabi. So, ito nabasa na natin to kanina, when the Son of Man appears. So, ito nga, end time prophecy. So, kailangan, diniscuss ko yung tungkol sa Russia, yung prophecy tungkol sa Russia. After this, paisiin lang natin yung broadcast natin, yung live natin. Kasi, minsan pag masyadong maba, hindi naman napapanood ng iba. So, we have to cut this off. Kasi mag-start tayo ulit ng panibagong propesya para hindi din nalilito yung iba. Kailangan may cut tayo. So, ito na lamang. Ito si Sister Irene. Salamat sa panonood. Sister Beverly. Sisi Bebs. Sister Beverly. I-follow nyo po si Sister Beverly. Active restbacker yan. Follow po natin siya. Suportahan tayo dito sa being a content creator. Sa pagiging content creator. Suportahan lang po tayo. Engagement is the key. Suportahan tayo, pakisamahan. Yan ang
nararapat sa ating mga tao, yung tayong mga Pinoy. Diyan tayo magaling sa mga pakisama. So, ito na lamang po. Babalikan ko po kayo mamaya. After this, we'll take a break. Okay. Thank you and have a good one. Pagpalain nawa yung mga nakinig. Purihin natin ang Panginoong Hesukristo. Panginoong Hesukristo lamang po ang Diyos ko, wala akong ibang Diyos. Tinataas ko sa Kanya ang lahat ng pagpupuri, wala po sa akin. Ako'y mensahero lang, binabasa ko lang po sa inyo yung mga propesiyang natutunan ko. Kasi po ako din, simula elementary, nag-ano na po ako, nakikinig na po ako ng mga Bible discussion, umatin ako mga simbahan, iba't ibang simbahan, hanggang sa napunta ako sa paniniwala na ito. So marami po akong nag-gather ng mga information, mga turo, hanggang sa ako na mismo yung lumapit sa Panginoon, nagrepent ako. Siyempre, hindi tayo perfecto lahat. Nagrepent ako talagang lumapit ako sa Panginoon. Inalam ko yung mga historical background ng mga tao sa Biblia, genealogy, tinirace ko lahat dyan. Kaya, hanggang sa lumalim na, basa ako ng basa everyday noon. Hindi ako nanonood ng TV simula 2012 ng May. Ako nag-umpisa magbasa ng Biblia. Simula noon, since then, yun nga, hindi ako nanonood ng TV, talagang tutok ako dito. Kasi, nung time na yun, mahirap talaga magalant ng trabaho. Kumbaga, sabi ko parang, bakit kaya ganito yung mga naging trabaho? Parang yung pala tinatawag ako ng Panginoon, magbasa ka ng ng Bible, para ano yan. Hanggang sa naging debatista na ako, inad ako sa mga grupo, dumami yung mga kilala ko dito sa FB since 2012. Ang nag-debate ako since 2012, 2013, ayan ang umpisa ng pagde-debate ko. Marami akong nakilala dito, ina-add ako sa mga grupo-grupo, madami na kami dito. Hanggang sa yan, dumami nga po ng dumami. Yung mga friends natin, mga kapatiran, mga brothers, iba't ibang sekta, yan sila. Minsan nagkakapikunan, yung iba naman natututo, nako-convert sa Christianity, ay na maganda. Yung meron tayong nalilid sa Panginoon Jesucristo. Ito na lamang po, kakat ko muna itong video na to. Salamat po sa pakikinig, purihin ang pangalan ng Panginoon. Next video mamaya. Thank you, Sis Beverly, for watching. Have a good one. Bye-bye.